tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang yumayanig ngayon sa buong rehiyon ng Asya. Sentensyadong makulong ng 30 taon ang napatalsik na Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol. Ito ay matapos siyang mapatunayang nagkasala sa pag-uutos ng mga drone flight sa Pyongyang noong taong 2024. Layunin ng hakbang na ito na lumikha ng matinding tensyon upang bigyang matuwid ang martial law, kasabay ni dating Pangulong Yoon na hinatulan ng katulad ng parusang 30 taong pagkabilanggo ang kanyang dating Defense Minister na si Kim Yong-hyun. Ayon sa desisyon ng Seoul Central District Court, napatunayan silang dalawa na nagkasala sa pagtulong sa kalaban at tahasang pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Ang desisyong ito ng hukuman ay nagmarka ng isa na namang madilim na kabanata sa kasaysayan ng politika ng South Korea. Sa naging hatol ng hukuman, napatunayang sinadya ni na Yoon at Kim na udyukan ang Hilagang Korea na maglunsad ng mga armadong pag-atake o iba pang malubhang provokasyon laban sa South Korea. Ang lihim na layunin ng mapanganib na planong ito ay upang magkaroon ng sapat na dahilan na magdeklara ng state of emergency sa bansa at kontrolin ang pamahalaan sa pamamagitan ng puwersang militar at tuluyang supilin ang oposisyon. Sinabi pa ng korte sa kanilang desisyon na ang ginawang operasyon ng mga drone ay labis na nagpahamak sa interes ng militar ng South Korea. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga drone sa kabisera ng kaaway, na isiwalat ang mga lihim na kakayahan ng bansa at lubos na napanipis ang kakayahan nitong magsagawa ng mga susunod pang operasyon. Ito ay nagdulot ng direktang banta sa pambansang seguridad ng buong bansa. Bukod dito, ang mga drone flight na ito ay nagtulak din sa Hilagang Korea na lalong palakasin ang kanilang depensang militar at maging mas mapusok sa kanilang mga pahayag laban sa Seoul. Ayon sa mga eksperto, ang maling desisyong ito ng pamahalaang Yoon ay naglagay sa milyon-milyong mamamayan sa matinding panganib ng isang malawakang digmaan na maaari namang naiwasan sana kung naging maingat at responsable ang pamunuan ng bansa. Bago ang pinakabagong hatol na ito, una nang hinatulan si Yoon ng habang buhay na pagkakakulong ng kaparehong korte dahil sa kasong rebelyon. Ang kasong ito ay nag-ugat sa kanyang biglaang pagdedeklara ng martial law noong Disyembre ng taong 2024, isang mapangahas na hakbang na mabilis ding nabigo dahil sa matapang na pagtutol ng mga mambabatas at ng mamamayan na lumabas sa mga lansangan. Kung babalikan natin ang mga pangyayari, inakusahan ng Hilagang Korea ang Seoul ng pagpapadala ng mga drone sa Pyongyang upang maglaglag ng mga propaganda leaflet ng 3 beses noong Oktubre ng taong 2024. Ang insidenteng ito ang nagpasimula ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan kapwa nagbanta ang magkabilang panig ng mabilis na pag-atake gamit ang kanilang mga armas. Noong panahong iyon, si Kim Yong-hyun na siyang defense minister ay nagbigay lamang ng isang malabong pagtanggi sa mga akusasyon ng Hilagang Korea. Kinalaunan, formal na sinabi ng defense ministry na hindi nila maaring kumpirmahin o itanggi ang mga ulat na ito. Ang naging tugon na ito ay nagdulot ng matinding kalituhan sa publiko at lalo pang nagpataas ng hinala hinggil sa tunay na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Sa panig naman ng mga abogado ni Yoon, mariin nilang binatikos ang pinakahuling hatol na ito ng korte, pangangatwiran ng depensa. Ang mga drone flight ay tugon lamang sa ginawa ng Hilagang Korea na pagpapalipad ng libu-libong lobo na may dalang basura patungo sa timog noong unang bahagi ng taong 2024. Para sa kanila, ito ay isang lehitimong depensa ng bansa laban sa mga provokasyon. Iginiit pa ng depensa na ang pagpataw ng parusang pagkabilanggo kay Yoon ay magpapahina sa interes ng seguridad ng South Korea at magbibigay ng maling mensahe sa kanilang kaaway. Gayunpaman, hindi agad nagpahayag ang kampo ng dating Pangulo kung maghahain sila ng formal na apela sa mas mataas na hukuman upang kwestiyonin ang naging desisyon habang patuloy silang nakikipaglaban sa iba pang mga kasong kriminal sa korte. Ang investigasyon sa kasong ito ay pinangunahan ng espesyal na taga-usig na opisyal na si Cho Eun-suk. Humiling sila ng 30 taong pagkakakulong para kay Yoon sa akusasyong sinubukan nitong lumikha ng isang maladigmaang sitwasyon sa pagitan ng dalawang Korea. Layunin din ng dating Pangulo na isulong ang isang autoritaryang pamamahala upang tuluyang maalis ang kanyang mga katunggali sa politika at solohin ang kapangyarihan. Ayon pa kay Prosecutor Cho, nais ni Yoon na kontrolin ang bansa sa pamamagitan ng marahas na paraan
Para naman kay dating Defense Minister Kim Yong-hyun, humingi ang mga taga-usig ng 25 taong pagkakakulong dahil sa kanyang papel bilang pangunahing kasabwat na tumulong sa pagpaplano at pagpapakilos ng mga puwersang militar para sa deklarasyon ng martial law na nagdulot ng malaking takot sa buong mamamayan. Kung maaalala ng ating mga manonood, ipinatupad niyo ng deklarasyon ng martial law noong gabi ng ika-3 ng Disyembre taong 2024 sa isang biglaang talumpati sa telebisyon na napanood ng milyon-milyong mamamayan. Inakusahan niya ang mga liberal na mambabatas na nakikiramay sa Hilagang Korea at tinawag silang mga puwersang laban sa Estado na naglalayong pabagsakin ang kanyang sariling gobyerno. Ginamit niyo ng iba't ibang isyu upang bigyang katwiran ng kanyang marahas na desisyon. Kabilang dito ang sunod-sunod na pag-impeach ng oposisyon sa kanyang mga matataas na opisyal at ang malaking pagbawas sa panukalang badyet ng pamahalaan. Ang mga hakbang na ito ng oposisyon ay tinawag niyang sabotahe na naglalayong paralisahin ang operasyon ng ehekutibo at ilagay ang buong bansa sa isang matinding krisis. Ngunit ang deklarasyon ng martial law ay tumagal lamang ng halos 6 na oras. Ito ay matapos magawang malampasan ng mga mambabatas ang mahigpit na barikada ng mga sundalo at pulis sa National Assembly. Sa kabila ng matinding panganib sa kanilang buhay at banta ng aresto, pumasok sila sa gusali upang bumoto at formal na ibasura ang kautusan ng Pangulo na nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong lungsod ng Seoul. Dahil sa mabilis at matapang na pagboto ng mga mambabatas, napilitan ang gabinete ni Yoon na bawiin ang martial law. Agad na nasuspinde sa kanyang tungkulin si Yoon, sumailalim sa impeachment at formal na tinanggal sa pwesto ng Constitutional Court ng South Korea. Ang mabilis na pagbagsak ng kanyang administrasyon ay naging isang malakas na babala sa sinumang pinuno na nagnanais umabuso sa kanilang sariling kapangyarihan. Noong Hulyo ng taong 2025 matapos ang masusing investigasyon, formal na inaresto si Yoon Suk-yeol. Sa kasalukuyan, nahaharap siya sa ilang magkakahiwalay na paglilitis sa korte dahil sa iba't ibang krimen na may kaugnayan sa kanyang maikling panahon ng pamumuno. Kabilang sa mga akusasyon ang malawakang korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at tahasang pagtataksil sa tiwala ng buong mamamayan. Ang hatol sa pinakaseryosong kaso laban sa kanya, ang kasong rebelyon, ay kasalukuyan pang nakaapela sa korte. Parehong umapela ang kampo ni Yoon upang mapababa ang parusa. At ang mga taga-usig na una nang humingi ng parusang kamatayan para sa dating Pangulo dahil sa tindi ng kanyang nagawang kasalanan. Ang kasong ito ay patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo dahil sa epekto nito sa katatagan ng demokrasya sa Asya. Ang matinding krisis na ito sa politika sa South Korea ay nagpapakita ng lakas ng kanilang mga demokratikong institusyon at ng determinasyon ng kanilang mamamayan. Sa kabila ng tangkang pagbabalik ng diktadura at paggamit ng puwersang militar, napatunayan ng bansa na walang sinuman ang mas mataas sa batas. Ang hustisya ay patuloy na umiiral para sa lahat, maging para sa pinakamataas na pinuno ng kanilang pamahalaan. Patuloy na babantayan ng ating himpilan ang mga susunod na kaganapan sa makasaysayang paglilitis na ito sa Seoul upang ihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Para sa iba pang mga balitang pandaigdig, manatiling nakatutok sa ating programa. Ako ang inyong pinagkakatiwalaang tagapagbalita na nag-uulat ng katotohanan para sa mamamayang Pilipino,